Ngayong araw na ito, gaya ng nabanggit kanina, ay ating ipinagdiriwang ang anibersaryo ng dedikasyon o pagtatalaga ng altar ng Katedral ng Maynila, ang inang simbahan ng ating Archdiocese at ang una ding katedral sa buong Pilipinas. Ngunit siguro may tatanong nyo, anong kinalaman natin doon sa katedral? Bakit pati tayo kailangan nating ipagdiwang ang okasyong ito? Lahat ng mga parokya, simbahan sa Archdiocese ng Maynila, ito ay ipinagdiriwang. Sapagkat may nais ding ipaalala sa atin bilang isang simbahan. Hindi lang ito para sa Manila Cathedral, ngunit sa bawat isa sa atin, sapagkat ito'y sumasalamin sa pagkakaisa. Alam niyo po, ang katedral, ang simbahan ng Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, sagisag na siya bilang kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating sambayanan. Siya ang susi sa pagkakaisa. Kung kaya nga't ang kanyang simbahan, ang Katedral ng Maynila, ang siya rin simbolo ng pagkakaisa. Pagkakaisa saan? Una, pagkakaisa sa paniniwala. Bilang mga Katoliko-Kristiyano, tayo'y nagkakaisa sa pananampalataya. Halimbawa, pinagdiwang natin kamakailan ang paglilihing walang sala ng mahal na Birheng Maria. Lahat tayo naniniwala dito. Hindi pwedeng sabihin, kung anong paniwalaan mo, okay sa'yo yan, sa akin, ganun din. Hindi po. May mga bagay-bagay na pare-pareho tayong dapat paniwalaan. Dapat nagkakaisa tayo. Sa misa, kaya na lang gano'n na lang ang paulit-ulit na paalala. Pag tumatanggap tayo ng komunyon, ayusin natin. Maging magalang, maging malinis ang kamay, sapagkat pinaniniwalaan natin ang tinatanggap natin katawan ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot minsan na mas ginagalang pa natin yung imahe kaysa sa banal na ostya. Samantalang sa paniniwala natin, opo, may galang tayo sa imahe ng Pong Nazareno, pero yan ay parang larawan lamang. Ngunit yung tinatanggap natin sa banal na komunyon, yan ang totoong katawan ni Kristo. Kaya nga't pinapaalala natin, mahalaga ang banal na misa. Kahit 1,000,000 prosesyon ng gawin. Pero kung walang pagsisimba, walang pagpapahalaga sa Eucharistia, hindi yan ang diwa ng pagkakaisa. Sapagkat nagkakaisa tayo sa paniniwala. Hindi pwedeng mas mahalaga yung paniwala ko kaysa sa paniniwala nating lahat bilang simbahan. Kaya nga tungkulin ng isang Katoliko, alamin ang mga turo sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, Katoliko ako, pero pabor ako sa diborsyo, pabor ako sa abortion, pabor ako sa pagpatay ng tao. Hindi po yun ang diwa ng pagiging Katoliko, sapagkat tayo'y pangkalahatang nagkakaisa sa paniniwala. Nagkakaisa din tayo sa pamumuhay, sa pag-ibig. Yan ang ibig sabihin na tayo'y isang simbahan. Kaya nga, kung papaano nagkakaisa tayo sa paniniwala, sa pamumuhay din. Hindi pwedeng iba ang nasa simbahan,
tayo'y banal na banal, madasalin, halos hindi makabasag pinggan. Pero pagdating sa labas, ibang-iba ang ating ugali. Nagkakaisa sa pamumuhay. Hindi pwedeng papanik tayo, hahaplos tayo sa imahe ng Poong Nazareno, tapos paglabas, bibili tayo ng panglaglag. Bibili tayo ng droga. Magtitinda tayo ng droga. Mananakit tayo sa ating kapwa. Nagkakaisa tayo sa pamumuhay. Hindi pwedeng galing ka sa bahay mo, nagpunta ka sa simbahan, nagsimba, tapos ang pupuntahan mong susunod, bahay naman ng kulasisi mo, nang hindi mo asawa. Sapagkat tayo'y bilang mga alagad ni Jesus Nazareno, sinasabi natin, sinisikap natin, opo, wala naman sa ating perpekto. Lahat tayo may kasalanan. Kahit si Father may kapintasan at kahinaan, pero nagsusumikap tayong magkaisa sa pamumuhay. At anong pamumuhay ito? Pagsunod kay Jesus Nazareno. Namumuhay katulad ni Jesus Nazareno. Kaya ginagalang din natin ang simbahan dahil nagkakaisa tayo, pangatlo, sa pagsamba sa Kanya. Nagkakaisa tayo sa paniniwala, nagkakaisa tayo sa pamumuhay, nagkakaisa din tayo sa pagsamba sa Kanya. Kaya nga tayo may misa, kaya ang daming misa sa Quiapo. Hindi tayo kanya-kanya ng dasal. Hindi yung kung ano lang sabihin ko, okay na yun. Kaya nga mamaya sa panalangin ng bayan, pinagdarasal natin yung ibang tao kahit hindi natin kakilala. Kahit nasa ibang lugar dahil nagkakaisa tayo sa pananalangin. Yun ang ibig sabihin ng pagiging isang simbahan. Nagkakaisa tayo sa pagmamalasakit sa simbahan. Kaya ginagalang natin, hindi tayo nagtatapon kung saan-saan dito sa simbahan. Hindi nyo po dito iniiwan ang inyong kalat. Hindi po to ang lugar ng antayan. Kung meron kang kausap sa Quiapo, o yung manliligaw mo, o yung kaibigan mo, dito tayo tatambay sa simbahan. Nakakaisa tayo sa paggalang sa tahanan ng Diyos at paggalang sa isa't isa. Itong ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon. Kaya nga kung papaano masidi ang pagmamahal ni Jesus Nazareno sa templo ng Diyos, ganun din ang tunay na Katoliko, ang tunay na deboto, masidiri ng pagmamahal sa templo ng Diyos. Hindi lang sa templong gusali. Bahagi po yun. Igalang natin, kaya inaayos natin ang simbahan, pinapangalagaan natin ang simbahan. Pero pinapangalagaan din natin ang buhay na simbahan. Tayo po yun. At paano pangalagaan ang buhay na simbahan? Nagkakaisa tayo sa paniniwala, nagkakaisa tayo sa pamumuhay, nagkakaisa tayo sa pagsamba. Nawa si Jesus Nazareno, ang panulukang bato, ang pundasyon, ang ulo ng simbahan. Tulungan tayong tunay na magkaisa. Tulungan tayong maging katulad niya para masabi natin, tayo ang buhay na simbahan, tayo ang katawan ni Jesus Nazareno.